Nang bumukas, si Lauren ang nakita ko. Nakangiti sa akin. Nilakihan pa niya ang pagbukas ng pinto para makita ko ang nasa loob. Kaagad ko nga nakita si Kuya Dante na nakahiga sa kama niya. Mukhang pagod na pagod, masarap ang tulog. Matik na, may nangyari na sa kanila. Magaling din talaga. Si Kuya, mabilis. Hello everyone, welcome to my channel. Kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, please don't forget to click the subscribe button. At na rin po ang notification bell. Maraming salamat po. Narito na po ang ating kwento. Itago nyo na lang ako sa pangalan Julius, Kuya. Sa ngayon ay nasa 24 na taong gulang na. Sa ngayon, dito ako sa ibang bansa nagtatrabaho. Laking probinsya ako, Kuya. 4 kaming magkakapatid, 2 lalaki at 2 babae. Pangalawa ako sa panganay. Si Kuya Dante ang panganay namin na 1 taon, mahigit ang agwat ng aming edad. Ang mga sumunod sa akin ay 2 babae. Pagsasaka ang ikinabubuhay ng aming pamilya. Kahit papano, may malawak kaming lupain na pinasasaka naman ng mga magulang ko sa iba. Kaya kahit papano, nakapag-aral naman kaming lahat. Tanda ko pa ang panahong isang trahedya ang nangyari sa buhay namin. Second year college na noon si Kuya Dante at ako naman ay first year college na. Isang gabi habang kami ay sama-samang naghahapunan, may mga armadong kalalakihan ang biglaang pumasok sa bahay namin. Nabigla kaming lahat at natakot. Nakinig na lamang kami sa kanilang mga sinabi at kaagad na sumunod. Si tatay ang kanilang pakay. Wala kaming nagawa nang tangayin nila ang ama namin. Bago mangyari ang insidenteng yon, ilang linggo na ang nakaraan, may mga kalalakihang hindi namin kilala ang pabalik-balik sa bahay namin. Malapit na magpaani ng palay noon si tatay. Umihingi sila ng anilay buwis. Pero tinanggihan ito ng aming ama. Dati, madalas magbigay ang tatay namin sa kanila. Pero dahil sa laki ng lugi at mababa ang halaga ng palay sa pamilihan at ang isa pa, nasa kolehiyo na kami ni Kuya Dante. Kaya malaki-laki na rin ang gastusin ng aming pamilya. At yun na nga ang dahilan, ang hindi pagbibigay ng tatay namin sa kanila ng buwis. Kaya nila dinukot at tinangay ang aming ama. Kaagad kaming nag-report sa mga kinauukulan, pero wala kaming nakuhang balita. Makalipas ang 1 linggo, natagpuan na lamang ang aming ama na wala ng buhay. Galit, lungkot ang naramdaman namin noon. Nahirapan kaming tanggapin ang lahat, lalo na ang aming ina na nagkasakit na rin. Ang tahanan naming masaya ay nabalot ng kalungkutan hanggang sa napabayaan na namin ang aming hanap buhay. Unti-unti nawala sa amin ang aming malawak na lupain. Nagparaya si Kuya Dante sa akin. Tumigil siya sa pag-aaral para makapagtapos ako. Noong una, mas gusto kong ako ang tumigil pero hindi siya pumayag. Julius, makinig ka sa akin. Hindi ka pwedeng tumigil, mas matalino ka kaysa sa akin. Pinapangako ko sa iyo, gagawin ko ang lahat para makatapos ka. Kahit nahihirapan si Kuya Dante ay pinilit niyang kinaya ang lahat. Halos lahat ng klase ng trabaho ay pinasukan niya. Mabuhay at mapag-aral niya lang kaming magkakapatid. Nang mag 3rd year college na ako ay naisipan ni Kuya Dante magtrabaho sa ibang bansa. Dahil na rin sa ang 2 naming kapatid na mga babae ay magkokolehiyo na. Pero sadyang pahirapan ang pag-apply.
Ang natira naming kapirasong sakahan ay naibenta ni Kuya Dante. Pantustos sa kanyang pag-apply ng trabaho sa ibang bansa. Pero nabigo si Kuya dahil nabiktima siya ng illegal recruiter. Nakita ko kung paano nalungkot si Kuya. Nahirapan siyang tanggapin ang lahat. Madalas na hindi na namin siya nakakausap ng maayos. Lagi siyang nag-iisip ng malalim at halos ayaw na niyang lumabas ng bahay. Nagkaroon ng depresyon si Kuya Dante. Sobra akong naawa sa nangyari sa kanya. Dito na ako nakapag-isip na tumigil na sa pag-aaral. Kailangan kong magtrabaho para makapagtapos ang dalawa naming kapatid na babae. Pumunta ako ng Maynila, Kuya. Sumama ako sa isang kaibigan. Dito sa Maynila ay nagtrabaho ako bilang isang security guard. Naging maganda naman ang kalagayan ko. Umupa ako ng sarili kong matitirahan. Nagpapadala ako ng pera sa probinsya kada buwan para makapagtapos ang mga kapatid kong babae. Makalipas ang ilang taon, napagtapos ko ang kapatid ko na sumunod sa akin. Kaagad naman na nakapagtrabaho. Siya naman ang tumulong na makapagtapos ang bunso namin. Si Kuya Dante ay nagkaroon ng kaunting pagbabago. Kahit paminsan-minsan, inaatake pa rin siya ng kanyang sakit. Dito nga ay naisipan kong ipagpatuloy ko na ang aking pag-aaral. Sayang din kasi dahil isang taon na lamang ay makapagtapos na ako. Pinagsabay ko ang trabaho sa gabi at sa umaga naman ay nag-aaral ako. Hanggang lumipas ang isang taon, nakapagtapos na rin ako. Kaagad na nakahanap naman ng magandang trabaho. Nakapagtrabaho ako sa isang malaking kumpanya bilang information technologist. Nakalipat na rin ako sa magandang apartment. Isang gabi, hindi ako nakatulog dahil sa malakas na tugtog ng kabilang kwarto. Kaya pinuntahan ko para katukin para pahinaan ang malakas na sounds ng kanyang pinatutugtog. Pero hindi niya ako nadidinig. Nakailang katok na ako pero walang taong nagbukas ng pinto. Kaya pinihit ko na ang doorknob. Buti na lang, hindi nakalak. Muli ako nagsalita at nakiusap na hinaan ang kanyang pagpapatugtog. Pero isang babae ang nakita kong nakahandusay sa sahig na walang malay. Kaagad nga ay nilapitan ko siya para gisingin pero hindi ko siya magising. Naramdaman kong may pulso pa naman siya. Kaya kaagad akong tumawag ng ambulansya para madala siya sa ospital. Sa kabutihang palad ay nakaligtas siya. Ikaw pala nagdala sa akin dito sa ospital. Salamat. Ako nga pala si Laureen. Ako si Julius, magpahinga ka na muna, Laureen. Sabi ng doktor, baka bukas ay makakalabas ka na rin. Wala naman nakitang malalang karamdaman ng doktor sa'yo. Nasobrahan ka lang sa pagod at puyat. Nakangiti si Laureen sa akin. Napansin ko ang kakaibang ganda niya. Medyo wavy ang buhok na hanggang balikat. Medyo morena, maninipis sa mga labi at makikinang na hazel eyes. Dagdag pa mga dimple sa kanyang magkabilang pisngi. Salamat, Julius. Pasensya ka na sa pag-abala ko sa iyo. Mag-isa lang kasi ako sa apartment, wala akong kasama. Ang mga magulang ko nasa ibang bansa, kasama ng mga kapatid ko. Ako na ang nag-asikaso ng lahat para kay Laureen. Kinabukasan nga ay nakalabas na rin siya. Nakapasok na rin ako sa trabaho matapos akong umabsent ng 2 araw.
Pagdating ko sa pinapasukan kong trabaho ay kaagad akong pinatawag ni boss sa kanyang opisina. Kinabahan ako baka kasi hindi niya na-receive ang email ko na hindi ako nakapasok dahil sa emergency. Sayang din ang araw kapag masuspinde ako. Nang pagpasok ko nga sa opisina ng aking boss, nakita kong nakangiti siya sa akin. Kaya medyo nakahinga ako ng maluwag. Please come in, Julius, maupo ka. At may importante akong sasabihin sa'yo. Ano po yun, boss? Tanong ko habang papaupo ako sa upuan na nasa harapan niya. Yung company natin na nasa ibang bansa, nangangailangan ng karagdagang tao at ikaw ang isa sa mga napili kong ipapadala doon. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Julius. Maganda pinakita mong performance dito. Tiyak hindi ako mapapahiya sa iyo. Natuwa ko sa narinig ko mula sa aking boss. Boss, kailan naman yun? Sa lalong madaling panahon, Julius. Kaya ngayon pa lang, simulan mo ng lakarin ng mga kakailanganin mong mga papeles. Tuwang-tuwa ako nang lumabas sa office ni boss. Pinayagan niya ako mag-leave para lakarin ng mga kakailangan kong papeles. Gabi na, ako nakauwi sa apartment ko. Mag-aalas 7 na. Nang pagbukas ko ng pinto ay nagulat ako dahil nasa loob si Laureen. May nakahandang mga pagkain at inumin. Laureen, ikaw pala yan. Nakakagulat ka naman. Ano meron? Gusto kong magpasalamat sa iyo, Julius, sa pagdala mo sa akin sa doktor. Magaling na ako dahil sa iyo. Kung hindi mo ako nadala sa doktor, malamang nawala na ako. Masaya ako na makita ko si Laureen sa kanyang anyo. Mas maganda pala siya kapag nakaayos. Nakasuot siya ng one-shoulder na blouse at skirt na lampas tuhod. Ang ganda niya. Kahit sa anting ng anggulo. Oh, ano na, kain na tayo. Kanina pa ako nagugutom, Julius. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Baka matunaw ako. Hindi na ako nakapagsalita pa. Napangiti na lang ako nang makita kong maganda ang ngiti ni Laureen sa akin. Sabay na nga kaming kumain. Salamat, Laureen. Nag-abala ka pa. Na-appreciate ko to lahat ng to. Ano ka ba, Julius? Wala yun. Uulitin ko. Ginawa ko to para magpasalamat sa ginawa mo. Nagkaroon kami ng pagkakataong makapag-usap ng sarilinan ni Laureen para lubusan ba naming makilala ang bawat isa sa amin. Matapos kong ikwento sa kanya ang naging buhay ko, ay siya naman ang nagkuwento. Hindi totoong nasa ibang bansa mga magulang ko, Julius. Nasa malayong probinsya sila. Pati mga kapatid ko. Nagtatrabaho ako sa isang bar bilang GRO. Gusto ko na rin makaalis doon pero malaki ang utang ko sa amo ko nang magkasakit ang nanay ko. Bukas pa ng gabi ang pasok ko. Pinagpahinga muna ako ng boss ko. Wala silang alam kung anong klase ng trabaho ang meron ako dito sa Maynila. Ang pagkakaalam nila ay sa bangko ako nagtatrabaho. Ang kanina'y masayang mukha ni Laureen ay bigla itong nabalot ng kalungkutan. Tama na, Laureen, pati tuloy ako, nalungkot na rin. Kinuha ko na ang 2 beer in can sa 6 na dala niya para buksan at kaagad na nagsimula kaming mag-inom. Nagpalit kami ng topic, pinag-usapan na lamang namin ang mga masayang bagay. Hindi nagtagal ay naubos na namin ang 6 na beer. Nang tumayo si Laureen para bumalik sa kanyang apartment, bigla na lamang itong bumagsak. Kaagad ko namang nasalo kaya pareho kaming na out of balance
Bumagsak din ako, mabuti na lamang sa kama. Nakadagan si Lorraine sa akin. Nagkatitigan kami. Nagbanggaan ang mga mata namin. Nakangiti siyang inilapit ang mga labi niya sa mga labi ko. Nang dumampi, nagsimula na kaming dalawa. Hindi namin naawat ang aming mga sarili. Sabay na kaming nakatulog ni Lorraine pagkatapos. Kinabukasan, maaga ako nagising para makaalis ng maaga. Para lakarin ang mga kailangan para makaalis na ako papunta ng ibang bansa. Hindi ko na binanggit kagabi kay Lorraine na may plano akong mangibang bansa. Iniwan ko si Lorraine na masarap pa ang tulog. Hapon na nang ako'y makauwi sa apartment ko at wala akong kamalay-malay na may sorpresang naghihintay sa akin. Masayang masaya ako dahil si Kuya Dante ay nakita kong naghihintay sa labas ng apartment ko. Kuya, kailan ka pa dumating dito? Ba't di ka naman nagpasabi kaagad? Kung nagpasabi ako edi hindi ka na surprise. Kaagad nga ay pumasok na kami sa inuupahan ko. Wala na si Lorraine, mukhang nakabalik na sa kanyang apartment. Pinakain ko na muna si Kuya, may mga pagkain sa ref. Ininit ko na lang sa microwave oven. Kailan ka ba uwi sa atin, Julius? Mukhang wala ka ng balak umuwi doon. Darating din tayo dyan, Kuya, sa tamang pagkakataon. Julius, pasensya ka na ha. Hindi ko natupad ang mga ipinangako ko sa'yo na pag-aralin kita. Naging mahina ako. Sana mapatawad mo ko. Ano ka ba, Kuya? Kalimutan mo na yon. Kahit kailan, hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa'yo. Saka hindi naman natin kasalanan yung mga nangyari sa buhay natin. Ang mahalaga, eto tayo. Lumalaban. Saka nakatapos na ako, Kuya. Tinanong ko na rin si Kuya kung ano ang plano niya dito sa Maynila. Napansin ko malaking pagbabago sa kanya. Mukhang masigla na ito at punong-puno ng pangarap ang kanyang mga mata. Hindi kagaya noong bago ako umalis sa probinsya na para bang nawalan ng ilaw ang itsura niya. Plano ko sana na magtrabaho, Julius. Tulungan mo ako. Sige, Kuya. Habang wala ka pang trabaho, dito ka muna sa apartment ko tumira. Hindi namin namalayan ang oras. Gabi na pala. Maya-maya may kumatok sa pinto. Nang pagbukas ko, si Lorraine pala. Magpapaalam lang sana ako, Jules. Papasok na ako sa trabaho. May kasama ka pala dito. Kuya ko nga pala, si Kuya Dante. Kuya, si Lorraine nga pala. Kaagad naman lumapit si Kuya at kinamayan niya si Lorraine. Kararating lang ni Kuya. Pasok ka muna, Lorraine, kumain ka na ba? Naghahanap nga ng trabaho yan. Plano kong dalhin sa security agency na pinasukan ko dati. Tamang-tama siya doon. Matangkad at malaki ang katawan. Kumain na ako, Jules. Yung boss namin naghahanap yun ng security sa bar. Yung bantay kasi doon ngayon, plano niyang umalis. Tanong ko sa kanya. Umalis na rin si Lorraine. Napansin ko naman si Kuya na maganda ang ngiti. Ngayon ko lang ulit na silayan ang mga magagandang ngiting iyon ni Kuya. Magmula nang mawala ang tatay namin. Kuya, mukhang type mo sa Lorraine. Maganda siya, Jules. Baka naman may relasyon na kayo. Magkaibigan lang kami ni Lorraine, Kuya. Inaamin ko sa sarili ko na napupusuan ko na si Lorraine, pero mukhang type siya ni Kuya. Kaya iniisip ko na dumistansya ng konti hanggang maaga pa. Hanggat hindi pa ganun kalalim ang nararamdaman ko sa kanya.
Baka pag-ugatan pa ng problema namin ito ni Kuya. Baka sakaling si Lauren na ang magiging dahilan ng tuluyang pagbabago ni Kuya. Kinabukasan, maaga na naman akong gumising, 5:00 pa lang ng madaling araw. Ay umalis na ako para hindi ako mahuli sa pila sa DFA. Nang mapadaan naman ako sa pintuan ng kwarto ni Lauren, bigla itong nagbukas at lumabas si Lauren. Para bang hinintay niya talaga ako. "Julius, mag-usap muna tayo saglit." Pumasok ako sa kwarto ni Lauren. "Ano ba pag-uusapan natin, Lauren?" "Julius, gusto kita." Diretsa ang salita sa akin ni Lauren habang nakatitig sa akin. Hindi naman ako makapagsalita, gusto ko siya pero gusto siya ni Kuya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko pero bigla ko na lang naramdamang lumapat ang mga labi niya sa mga labi ko. Muli nga ay nagsimula na si Lauren, hindi na ako nakatanggi pa. Muli na lang ay nangyari sa amin. Pagkatapos naming maglaro, kaagad akong umalis. Walang narinig na salita mula sa akin, si Lauren. Alam kong nainis siya sa ginawa ko. 3:00 ng hapon nakauwi ako sa apartment. Nagulat ako dahil nadatnan ko si Lauren at si Kuya Dante. Masaya silang nag-uusap. Pero alam kong hinihintay niya talaga ako. "Julius," sabi ni Lauren, "pwede na raw ako magsimula sa trabaho mamaya sa bar." Sasabay na ako sa kanya sa pagpasok. Nakairap si Lauren sa akin. Alam kong galit pa rin siya. Hindi ko na muna siya pinansin. Bigla na lang nagpaalam si Lauren na lumabas na at babalik na sa kanyang kwarto. Hindi ko na siya pinigilan pa. "Jules, bakit mo hinayang umuwi na si Lauren? Sana pinigilan mo muna. Diyan lang naman siya, Kuya, sa kabilang kwarto. Anytime naman, pwede mo siyang puntahan doon." Matapos kong ayusin ang mga gamit ko, ay nagpahinga na ako. Nakuha ko na rin kasi ang passport ko. Iniisip ko ang gagawin ko bukas. Maagang naghanda ng hapunan si Kuya Dante, kaya maaga na rin kami kumain. Pagkatapos ay nagbihis na rin siya. Di nagtagal, dumating na si Lauren para sabay na sila sa pagpasok sa trabaho. Nagpaalam na si Kuya Dante sa akin, ayaw pa rin akong kibuin ni Lauren. Dumikit pa siya kay Kuya Dante na para bang gusto niya akong pagselosin. Maaga ako nakatulog, nang pagising ko mag-6 na. Wala pa si Kuya Dante, dapat 4 AM pa lang nandito na siya. Dahil pinakamatagal na close ng bar, kadalasan 3 AM. Nakabihis na ako para pumasok sa trabaho. Naisipan ko namang katukin ang pinto ni Lauren. Baka sakali nakauwi na siya para matanong ko si Kuya sa kanya. Nang bumukas, si Lauren ang nakita ko, nakangiti sa akin. Nilakihan pa niya ang pagbukas ng pinto para makita ko ang nasa loob. Kaagad ko nga nakita si Kuya Dante na nakahiga sa kama niya. Mukhang pagod na pagod, masarap ang tulog. Matik na, may nangyari na sa kanila. Magaling din talaga si Kuya. Mabilis. Sige Lauren, pakisabi na lang sa kuya ko na nakaalis na ako. Nakangiti lamang si Lauren para bang naghihintay ng reaksyon ko na makita ko si Kuya na nakahiga sa kama niya. Ang totoo, masaya ako dahil nagkamabutihan na sila ni Kuya Dante. Mag-8 na ng umaga nang ako ay makarating sa opisina. Kaagad na tumuloy ako sa office ni boss. Ipinakita ko na sa kanya mga papeles ko kasama ang passport ko.
Tuwang-tuwa si boss. Sabay naglabas ng sobre. Nang buksan ko, plane ticket. Ang bilis naman yata, boss. Actually, Julius, nung sinabihan kita, meron na niyan ticket. Ikaw lang naman na mabagal eh. Pinauwi na ako ni boss para ayusin ko na mga dadalhin kong mga gamit. Kinagabihan sa apartment, kinausap ko si Kuya Dante. Sinabi ko sa kanya na paalis na ako para magtrabaho sa ibang bansa. Nabigla si Kuya. Hindi ko daw sinabi kaagad sa kanya. Kuya, hindi ko naman akalain na ganito lang kabilis ang lahat. Tatawagan ko na lang si nanay at ang dalawa nating kapatid na babae. Naintindihan naman ako ni Kuya. Nagpaalam na rin ako kay Laureen. Kaya pala pinaubaya mo na ako sa kuya mo. May bala ka palang umalis. Bulong sa akin ni Laureen. Mahal ko si Laureen pero mahal ko rin ang kuya ko. Gusto kong makitang masaya si Kuya Dante. After 1 week ay nakaalis na ako at nakarating na ako dito sa ibang bansa. Kaagad na tumawag si Kuya Dante sa akin para sabihin na sa apartment na ni Laureen siya nakatira. Para daw makatipid sa upa. Sa ngayon, Kuya Roms, masaya naman ako sa buhay ko. Paminsan-minsan, umuwi ako sa Pilipinas para magbakasyon. Julius.